Grabe po mga kababayan, nakakakilabot. Nagpatikim po ng people power ang mga taga Davao City para sa suporta nila kay PRRD. Oh, tingnan nyo mga kababayan, ang daming tao na nagrally para manawagan ng hustisya kay PRRD sa Davao City kaninang umaga mga kababayan. We will stand up and we will fight. At eto po mga kababayan ay pinangunahan ni Mayor Baste. Narito po sinabi ni Mayor Baste mga kababayan ha. We will stand up and we will fight back. We will fight back. Gusto ko lang ni Engnong kay Bongbong Marcos. I want to say this to Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, You are not all being you have loved. is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. You are nothing. A second. Kalimot oroy ang putang ina. Nakalimutan ng jutang Ginemes Kita'y nagtabang sa iya makalingkod sa diha karon sa ginalingkuran. na tayo ang tumulong sa kanya para umupo dyan sa kanyang pwesto. Only pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Oh, patikim pa lang yan mga kababayan ha. At domino effect po yan. Hindi lang sa Davao City ang ganyan mga kababayan, ay buong Mindanao. Umabot na nga sa Visayas mga kababayan. At sa Luzon. And eventually mga kababayan, buong bansa. Di kyo matingala. Hindi tayo Kaya kung nagtataka. ang sabo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, Dahil kung ang shabu para sa kanila ay pangpagising. sabo sa tuwa, mutaot o mga pamilya, mga komunidad, Ang shabu dito sa atin, sinisira ang mga pamilya at komunidad. o mga inosenteng kinabuhi. At mga inosenteng buhay. Oh, Marcos si San. Marcos. Taga Sub-Saharan Mindanao. Oh, minaliit pa mga Mindanao mga kababayan, no? Sub-Saharan daw. Kaya, biro ng mga tao ngayon mga kababayan dyan sa Mindanao. Oh, ganyan daw sila mag-communicate. Sila lang din ang nagsabi. Dahil sinakyan nila yung kutya sa kanila mga kababayan na Sub-Saharan daw. Yung mga African daw mga kababayan na low life. Oh, grabe na mga discrimination, no? Ingon ani na siya. Ganito yan. Labi nanto mga dugay dire unya Lalo na yung nagtagal dito oo, sa plataporma o politika sa ako amahan. at naniniwala sa plataforma ni Tatay Digong. Nga ilang gikuha kaning Tinangay nila Marcos, etong administrasyong Marcos. Si Bongbong Marcos mismo, binigay niya sa ICC. binigay niya sa ICC. Murag wala lang, Parang wala lang. ato na lang, nga murag walay nang himo Ganyan na lang na parang walang nagawa si Tatay Digong. amahan diri sa tundak bayan. Ganun na lang ang pagbigay nila sa ICC kay PRRD. Hindi ako nagtataka, sa totoo lang. Hindi ako nagtataka. Anong ingon ani karon? Bakit ganito tayo ngayon? Because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto. Lahat ng mga traditional politicians hindi nila gusto Nga kausaban aning nasuran ni. ang pagbabago sa bansang ito. Yung mga trapo na politicians, hindi nila yan gusto. Except kay PRRD. Una, along aning with Marcos o kani mga uban ring mga bagagnaw ng mga politiko. Kaya kasama nitong sina Marcos at yung mga makakapal na mukha ng mga politiko. Di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga tula sa Ayaw nilang may Rudy Duterte dyan dahil mabulilyaso. Papalpak ang kanilang maduming laro sa politika. gobyerno. Ang kanilang maduming laro sa gobyerno. Ang daming tao mga kababayan, Gusto ko oh. lang ni Engnong kay Bongbong Marcos. I want to say this to Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, Not being all you loved. have is the government's resources And power. and your term. Beyond that, you are nothing. You are nothing. Kapag mawala na siya sa power mga kababayan, you are nothing, nagba. Tapos mga kababayan, sa mainstream media, hindi nila masyado itong pinakita mga kababayan. Kinat nila, tapos ang sabi nila, minark down nila ang bilang mga kababayan. Mas marami pa daw yung rally ng Bagoong Pilipinas. Hello!
Rally daw doon sa Tacloban. Mas marami pa daw. Diyos mio. Kalimot oroy ang putang ina. Nakalimutan ng Jutang Ginemes. Kita'y nagtabang sa iya makalingkod sa diha karon. Na tayo ang tumulong para umupo siya dyan sa kanyang kinauupuan. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to You will be finish your able. I pray. Ang problema kung hindi bababa, Di kyo tama tingala. hindi tayo Kung nagtataka. ang sapo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, Dahil kung ang shabu para sa kanila ay pampagising. sapo sa toa, mutaot o mga pamilya, mga komunidad, Ang shabu sa ating inosenteng kinabuhi. sinisira ang mga pamilya, komunidad, at sinisira ang inosenteng buhay. Anong ingana na sila? Hindi ako nagtataka kung bakit ganyan sila. Sige lang. Tingnan nyo mga kababayan, hindi pa natapos mga kababayan. Hangahaba pa niyan. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Ang haba pa niyan mga kababayan. Iba mo, si Rudy Duterte. Alam nyo, si Rudy Duterte. Naaresto siya, naa sa diya karon. Bakit siya naaresto? Bakit siya andyan sa ICC? Parog siya sa iya mga tinuuhan sa Dahil tumayo siya sa kanyang paninindigan politika. sa politika. Mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Na sa tingin niya, yan ang nakakatulong sa buhay ng mga Pilipino. Kibaw mo, din panahon nga magluya. Alam nyo, hindi ito panahon para magpa-weak tayo. This is not time to be weak. Ang sakripisyo nga gipakita. Huwag natin sayangin ang sakripisyong pinakita ni Tatay Digong. Huwag natin sayangin. Di ni mahuman karon. Ug di na gyud ni mahuman. Hindi ito matatapos ngayon at hindi ito matatapos kailanman kapag hindi tayo kikilos, mga kababayan. Sige lang. Sige lang. Labi nun to, kita-kita, win, Tayo, pinalaki tayong Davaoenyo. dapawenyo, pursigihon, Na nagsisikap. dapawenyo, isog. Davaoenyo na matapang. Ang dapawenyo gusto kaayuhan. Ang Davaoenyo gusto ng kabutihan. Ang dapawenyo gusto kamatuoran. Ang Davaoenyo gusto ng katotohanan. Ang dapawenyo garboso. Proud ang Davaoenyo. Mabuhay. Mabuhay kayong lahat. Hindi pa natapos ang marcha mga kababayan ha. Uncut po yan mga kababayan. Live streamed. Ako. Kanina pa yan. Paminaw na ko. Sa tingin ko, inaapi-api talaga tayong lahat ngayon. Inaapak-apakan. Yan ang sabi ni Baste ha. Kaya wala. Dahil kung wala kayo, wala na rin ako dito. Kung hindi dahil sa inyo, mga Davaoenyo, wala na ako dito sa pwesto. Yan ang tinutok din ni Baste, mga kababayan. Ako, nag-iisang tao lang ako. Anak ako ni Tatay Digong. Pero hindi ko ito sinasabi dahil anak ako ni Tatay Digong, isang Davaoenyo. Pero kung hindi, dahil ako ay isang Pilipino. Hindi lang putut laban ng mga taga-Davao, mga kababayan. Laban na ito ng buong bansa. Laban na ito ng Pilipino. Bilang isang Pilipino daw mga kababayan na naniniwala sa gusto ni Tatay Digong, na gusto ng matiwasay na bansa at maunlad na bansa. It's about us. Pinakulong niya. I will not mention because it's personal. Last year, January, sinabihan kita Marcos, wala kang utang na loob. Imong amahan, palubong sa akong amahan. Ang iyong tatay pinalibing ng aking tatay. Pero ang tatay ko, pinatapon mo sa preso. Jutang Ginemes mo. Hindi pa po yan natapos mga kababayan ha. Wala po yung cut mga kababayan ha yung nagmamarcha dyan. Dahil Facebook live natin ito kinuha mga kababayan ng isang user mga kababayan na padala sa atin ng video. Ayaw hukay tana. Sabi niya mga kababayan na huwag nating hukayin. Huwag na lang daw natin idamay ang patay. Hayaan na lang daw yung bangkay mga kababayan na dyan sa libingan. Noon, wala man akong amahan der Tatay Digong. Wala. Kahit wala si Tatay Digong dito sa Pilipinas, alam ko na nanatili ang kanyang inspirasyon at kanyang spirit within the Filipino. Advice ko lang sa inyo, mga Davaoenyo at ibang Pilipino na nakikinig ngayon.
the government to treat you. Do not ever allow the government to treat you how they treated my father. Sa tao, dagang mula ibuhat. On behalf of our family. Nag-thank you na po sa mga kababayan dahil kahit busy ang mga taga Davao sa talagang sumadya dyan para dumalo at makaisa para ipaglaban si Tatay Duterte. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.